Contentment. Makokontento, magrereklamo, o maghahabol. Ang contentment is being at peace with what you have without losing the desire to grow. Hindi excuse ang contentment para maging tamad ka, para di ka na kumilos at para hindi ka na mag-improve. Sapagkat ang contentment ay ang paniniwalang sapat ang Panginoon sa bawat sitwasyon habang ginagawa mo ang iyong bahagi bilang tapat na katiwala. Sa Diyos ako nagtitiwala habang nagiging tapat na katiwala. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Ano nga bang ibig sabihin ng pagiging kontento at paano natin ito tunay na mararanasan? Samahan niyo po ako. Sabi ni Apostle Paul in Philippians chapter 4, natuto akong masiyahan sa anumang kalagayan ko. Marunong akong mamuhay sa kakulangan at sa kasaganaan. Natutunan ko ang sikreto ng pagiging kontento sa anumang sitwasyon. Ang nagsulat nito ay hindi isang tamad na tao. Sobrang sipag niya. In fact, nung sinulat ni Apostle Paul ang verse na to, siya ay nasa loob ng kulungan dahil sa pagpipreach ng salita ng Panginoon. Hindi dahil may mali siyang ginawa, kundi dahil ginawa niya yung kalooban ng Diyos. Tapos kinulong pa siya. And while he was in the jail, he was still doing ministry. Nagsusulat pa rin siya ng letter to encourage yung mga kapatiran sa Philippi na nagpadala ng regalo sa kanya at patuloy na sumusuporta sa kanya. Kaya nga sinabi niya sa susunod na verse, in verse 13, kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo. I can do all things through Christ, kasaganaan man o kahirapan dahil si Kristo ang nagpapatatag sa akin. Notice, contentment without stewardship, magiging tamad ka na lang at complacent kasi okay naman na ako eh. Pero hindi kasi ganun yung idea ng contentment. Contentment is being at peace without losing the desire to grow. Stewardship without contentment, magiging restless naman tayo and never satisfied. Pag walang contentment, walang thankfulness, walang peace sa buhay natin. Malalaman mong kontento ka kapag may kapayapaan sa puso habang nagiging tapat ka sa pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Kontento ka ba? Sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 8, kung sa bagay, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento. Stewardship, namumuhay ng banal, kontento, contentment, na sa kalagayan ang isang mayaman. What? Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito at wala din tayong madadala pag alis dito. Kaya kung meron na tayong pagkain, pananamit, dapat na tayong makontento dito. Bakit nga ba sobrang importante ng contentment sa buhay natin? Number 1, contentment guards your heart from greed. Sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10, ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at sa bitag, sa maraming walang kabuluhan at nakakapinsalang pagnanasa na nalulubog sa mga tao sa kapahamakan at pagkawasak, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan at dahil sa paghangad nito, ang ilan ay naligaw palayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang sarili ng maraming pasakit. Napakatindi ng verse na to. Hindi sinasabi ng Bible na masama ang maging mayaman. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos dito, hindi pera ang problema, kundi ang problema kapag ang puso ay nabalot ng kasakiman. Ito ang isa sa mga pinakamabisang paraan ng dyablo para ikaw ay sirain bilang isang tao. Greediness, ang akin ay akin, ang sayo ay akin pa din, pagiging sakim. Pangalawa, contentment produces inner peace. Madalas nating sinasabi yung verse na I will never leave you nor forsake you. Hebrews 13:5. Pero ang context nun, eto yun. Huwag kayong maging sakim sa salapi. Masiyahan kayo sa kung anong meron kayo. Sapagkat sinabi niya, hinding-hindi kita iiwan ni pababayaan man. It also talks about contentment na ang magiging foundation ng contentment ng isang Kristiyano at ng peace ay yung alalahanin niya na kasama niya ang Panginoon at hindi siya iniiwan nito. Pangatlo, contentment sets you free from comparison. Sapagkat kung saan may inggit at makasariling ambisyon, doon ay may kaguluhan at bawat uri ng masamang
gawain. Madalas tayo sa panahon natin dahil sa social media na araw-araw may nakikita tayong buhay ng ibang tao. Madalas nating kinukumpara ang ating mga sarili. Kung minsan nga tingin natin, kawawa ako, buti pa sila merong ganto. Pero alam natin na hindi lahat ng nakapost sa social media ay totoo. Hindi natin alam ang tunay na sitwasyon ng isang tao bagamat nakikita natin maganda ang mga posts sa internet. But we have to understand that when contentment sets in our hearts, it frees us from comparison. May makita man tayo, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Paano ko ito isa sa buhay, Pastor? Number 1, focus on God, not lack. Tumingin ka sa Diyos, hindi sa mga bagay na wala ka. Kaya unahin ninyong mapabilang sa kaharian ng Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban. Seek Him first. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan nyo. Unahin mong tumingin, sumangguni, magtiwala, sumunod sa Panginoon. Hanapin mo siya. Diba ang sabi ng Psalm 23 verse 1, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. This should be the foundation that you have to understand that God is a good shepherd. God is a good Father. God is a good God. Mag-focus tayo sa Kanya, hindi sa mga bagay na wala tayo. Ang Diyos ay sapat at tapat. Number 2, be thankful in everything. Sabi ng 1 Thessalonians 5:18, magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakay Kristo Jesus. Alam mo ba that when thankfulness is present in our hearts, there will be peace. Yan ang sabi ng Philippians 4:6-7, sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat, kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan. When we are thankful sa Panginoon, then peace will be in our hearts. When we are thankful, provision will come. Remember nung si Jesus, bago niya ginawa yung miracle ng feeding of the 5,000 at hinati niya yung 5 tinapay at 2 isda, nagpasalamat muna siya sa Ama. Thankfulness precedes provision, and thankfulness will change you for the better. It will bless your relationships. Mas magiging maganda ang samahan ninyong mag-asawa, ng inyong mga anak, ng iyong mga kaibigan, ng mga taong nasa buhay mo. Pag marunong ka magpasalamat. Kapag ikaw ay marunong magpasalamat sa work mo, mas magiging maganda performance mo. Pag nagiging thankful ka sa ministry na pinagkatiwala ni Lord, mas nagiging faithful ka. Kapag nagiging thankful ka sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon, mas nagiging masaya ang buhay mo. So kung gusto mong maging kontento, maging mapagpasalamat ka. Always look at the brighter side. And number 3, steward what you have. Hindi ibig sabihin na kontento ka na ay hindi mo na pagyayamanin ang pinagkatiwala ng Panginoon. Again, babalik tayo sa sinabi natin kanina sa umpisa. That contentment is having peace with what you have without losing the desire to grow. Ang taong mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, sabi ni Jesus, ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. At ang taong madaya sa maliliit na bagay ay magiging madaya rin sa malalaking bagay. Nais ng Diyos na ikaw ay magtiwala sa Kanya habang nagiging tapat kang katiwala sa pinagkatiwala niya sa iyo. Pagyamanin mo ang pinagkaloob niya sa iyo at magkaroon ka ng pusong handang magpasalamat at bibigyan ka ng Diyos ng isang pusong payapa. Nais kong tanungin mo ngayon ang sarili mo. Sa anong area ng buhay ko ako hindi kontento? Bakit? Basta katuon ba ako sa kulang o sa meron na ibinigay ng Diyos? And number 3, nagiging tapat na katiwala ka ba ngayon sa mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Tandaan mo, ang Panginoon, ang ating pastol, hindi magkukulang. Siya ay sapat na at higit pa. God bless po sa inyong lahat, and may this lesson be a blessing and a challenge to all of you. Kita-kits po tayo sa ating next class ng Life Group Lessons. Nawa magamit niyo po sa mga ministry na pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. Ingat po ang lahat.